First time, first time. Pwede lang malaman kung anong gimmick natin dito ngayon. Vacation! Ako po, gaya niyo rin, ay bahagi ng mas malaking entablado ng tunay na buhay. So let's watch this. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tintin, magandang umaga. Magandang umaga to you, boy. Mga kaibigan, nung nakaraang Biyernes, March 29, yanig tayo ng isang balita na parabang isang masamang biro. Umasa tayo na gawa-gawa o chismis lamang ang nooy mabilis nang kumakalat na usapan. But as Good Friday went on, nagkaroon po ng confirmation ng balita. Disbelief turned into shock. At ang gulat na may nauwi sa pagluluksa. Masakit mang tanggapin ay pumanaw na nga ang pinakamamahal nating si Rico Yan. And in life and in death, Rico tenderly touched our hearts. Kaya tulad din po ng buong sambayanang Pilipinas, gaya po ng ating natunghayan. Mula panahon ng Easter Sunday, ay iba't ibang pagtatanghal na ho ng ABS-CBN ang inaalay namin para sa aming yumao at minamahal na kapatid. At ngayong araw po, mga kaibigan, Huwebes, April 4, 2002. Isang buong bayan at isang buong pamilya pa rin tayong maghahatid kay Rico sa kanyang huling hantungan. Lahat po kami dito sa ABS-CBN, mula sa management at lahat ng mga nakapiling ni Rico sa 7 mga taong pamamalagi niya dito sa aming tahanan. Ang kanyang mga naging direktor and writers, mga co-stars, producers, PAs, technical crew, mga makeup artists po, costume designers, utility. Lahat ng miyembro ng pamilya ng ABS-CBN ay magpapaalam sa aming mahal na kapatid. At umaasa ho kaming sasamahan nyo kaming lahat sa bawat hakbang mula po sa Lasal Green Hills kung saan magaganap ang huling misa para kay Rico hanggang sa Manila Memorial Cemetery sa Sucat, Parañaque kung saan naman po ililibing ang kanyang mga labi. Ngayon naman, Tintin, ay bibisitahin natin muna ang 3 mga live points sa buong Kamaynilaan mula sa Lasal Green Hills. Makakasama po natin sina Ryan Agoncillo at Karen Davila.
At kukumustahin din ho natin ngayong umaga ang isa pa ho nating makakasama na si Pia Guanyo. Kanina kasi si Pia, boy, ay nasa chopper na siya at tinitignan niya yung mga... Sky Patrol. Sa Sky Patrol. Okay. Tinitignan niya yung traffic situationers para sa ating mga kababayan na pupunta syempre sa cemetery at makikipaglibing. Makakasama rin ho natin si Miss Pia Guanyo. Yes, Tin. Good morning. Morning, Kasalukuyang binabaybay nga namin ang area ng Lasal Green Hills sa ngayon at very good news naman, Tin, and good morning din, Boy. Wala naman kami nakikitang problema sa ngayon. Ang buong kaabaan ng Ortigas Avenue ay libreng-libre and fast-moving. Maging ang harap ng Lasal Green Hills, doon mismo sa labas ng gate, ay makikita nakakadaan ng ating mga motorista. Nahihinto lamang ng kaunti, pero very short lang ang kanilang wait din dun sa right in front of the gate of Lasal Green Hills. Pero ang most part of this is fast-moving and free-flowing. Kung lahat ng ruta na patungang Lasal Green Hills ay libre sa ngayon, lahat ng Ortigas, lahat ng flyovers ng Ortigas ay fast-moving and free. Maging ang Santolan papuntang Ortigas ay libre pa naman sa ngayon. Ang nakikita lang naming problema din ay ang usual ang usual rush hour morning traffic na ang papuntang Makati. From Camp Aguinaldo from Camp Kramen hanggang Ortigas sa flyover, meron kaming nakikitang build-up. Slow-moving ang traffic dyan, pero bibilis ulit pagkalipas ng Ortigas flyover hanggang Shaw Boulevard. Then, ina-advise lang natin ang ating mga motorista to steer away from the route that the funeral convoy will be taking this morning. 9 o'clock nga ang umpisa ng misa, pero siguro mga 10 or 11 o'clock ng umaga, we can expect the funeral convoy to be at this particular route, no? Kasi from Lasal Green Hills din, magpupunta sila sa Ortigas, tapos lalabas sila ng Connecticut Street sa Green Hills, palabas ng EDSA at tuloy-tuloy na silang pupunta sa Magallanes, Cloverleaf, kung saan syempre pupunta na sila ng South Superhighway. From there, then they have two options. Medyo pwede silang dumaan ng South Super ground level, pero most likely magdadaan sila ng Skyway patungong Sukat exit, at doon magtutungo sila ng Sukat Road at tuloy-tuloy na sila ng Manila Memorial dyan sa Parañaque. So siguro we should advise our motorists to stay off this particular route siguro from starting 11 o'clock in the morning all the way until 2 p.m. para syempre maging smooth flowing ang funeral convoy ng ating kasamang si Rico yan. Thank you, Pia. Yes, sir. So for any other updates, of course, we'll be going around all these areas, of course, and we will be giving you traffic updates from time to time. So for now, back to studio muna. Alamin natin, dahil maganda ang view ni Pia. Oo, bird's eye view. That's right. Sabi nga niya, sa kasalukuyan mga kaibigan ay klaro pa ang mga areas na mention. Ngayon naman mga kaibigan, puntahan po natin sa Lasal Green Hills at alamin natin kung ano ang kaganapan doon mula kay Ryan Agoncillo at Karen Davila. Magandang umaga, Boy. Magandang umaga, Tintin. Good morning, Ryan. Good morning sa inyong dalawa. Ito ang pangalawang palapag ng Lasal Gymnasium where we are right now. At dito gaganapin ang misa para kay Rico yan. Ang Lasal Gymnasium, dalawang palapag ito, Ryan, no? At dito sa unang palapag, nandito ang pamilya, mga kaibigan. At bukod sa misa, meron ring choir at meron ring mga awitin na i-offer para kay Rico. At sa pangalawang palapag, which is ang mangyayari doon, yung mga fans na hindi nakapasok dito, merong malaking TV screen at yun lang ang kanilang, hanggang doon lang sila dahil limitado lang ang kaya dito. Nabanggit nga ni Boy na today makikisama sa pamamaalam kay Rico yung mga kapamilya sa ABS. I saw people from management, not only the talents, of course, of Talent Center, kundi pati yung mga crew na nakatrabaho niya, mga staffers, mga makeup artists, and well, the fans are here also. And notice ko, Karen, yung mga barkada ni Rico na non-showbiz. I saw them here also. College friends and the people I usually see him hang out with. And everyone, I think, is one in saying goodbye today. Kaya, and one thing I noticed, Karen, no, hindi sila
I think hindi na sila ganon kalungkot. Although malungkot pa rin. Maaliwalas ang Maaliwalas, atmosphere dito. Marami nga, hindi tulad ng ibang mga libing no, na mas maraming nakaitim. Dito mas marami ang nakaputi. Right. It's the second rebirth in a way, no? At nais ko lang idagdag no, sa mga nanonood sa telebisyon, ang nakaakyat lang po dito para makasali sa misa ay 1,000 mga fans dahil yun lang ang kakasya. Binigyan sila ng mga stubs, yes, or passes for that. At ang additional 1,005 other fans, 1,500, ay hanggang doon lang sa baba at may inilagay na special video screen para matunghayan rin nila ang mga kaganapan. At yung sa labas nang galing ka doon kanina, marami pang nakalinya. Marami pa at Karen, hindi no, one thing also that's good that I noticed na nangyayari, hindi sila nagkakagulo. Hindi tulad ng ini-expect natin na medyo siguro magkakaroon ng konting problema sa disiplina. Everyone is very well disciplined, lahat walang kumbaga walang kaguluhan na hindi tulad ng mga ilang araw na nakaraan na merong konting nangyari na hindi ka naisip. At Boy, Tintin, sa aming pagbabalik, ibibigay namin sa inyo ni Ryan yung mga mamamahagi dito sa misa at syempre ang celebrant ay si Father Tito Kaluwag. Pero yung makikisapi at makikisali doon sa misa, we will be giving that to you later when we return. Kasi Karen, so yan lang po muna tayo. Boy, yes? Yeah, I think this is going to be a concelebrated mass. Tama? Ang aming balita na, of course, pangungunahan nga ni Father Tito Kaluwag, na-mention nyo kanina na mga nakaputi at medyo magaan ang pakiramdam dyan. Alam mo, Tintin, Karen at Ryan, ay ito'y kahilingan, no, na pag-usapan ito na isang beses nag-usap-usap sila Rico at ang mga kaibigan at sabi nga niya pag panahon na niya ika nga gusto niya ng puti at saka beige yata. Kaya yan ang sinusunod ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Although makikita natin yung family members mismo, yung immediate family like si Mrs. Sita yan, yung mommy ni Rico, nakaitim lahat sila Gerald, and his sister. That's the irony of it. Tayong lahat na nakikiramay, nakaputi tayo. Pero I think it's also a reflection of the purity of Rico's heart. That's right, and how he lived. Karen, mga anong oras mag-uumpisa ang Mass? Tinatansyang mag-uumpisa to. Ang plano dapat mag-umpisa ng alas 9 ng umaga pero we're expecting a little bit of delay. Baka alas 9:30 mag-umpisa ang misa. Isang oras yan at pagkatapos, alas 10:30 ng umaga ay dadali na ito sa Manila Memorial. Alright. Maraming salamat, Karen at saka Ryan. Thank you, Boy. Thank you, Tin. Kami tatawag uli sa inyo. Ngayon naman, Tintin? Oo, sisilipin naman natin ang iba pa natin mga kasamahan mula sa iba pa natin mga live points. And this time, kukumustahin natin si Catherine De Castro na nasa labas lamang ng Lasal. I'm sure marami ho dyan na mga fans ni Rico yan na hindi ho makakapasok at sayang at di nila makikita mismo yung misa. Catherine, kumusta na dyan? Yes, Tintin, 7:30 pa lamang ng umaga ay pinapasok na kaagad ang mga tagahanga ni Rico yan sa loob ng Lasal Gym. Kaya wala naman gaanong mahabang pila sa labas ng Lasal. Since hindi pa gaano puno ang bleachers para sa mga fans sa may Lasal Gym. Kung sinuwerte, may ilang fans na pwede pang humabol at makakapasok naman sila. Samantala, lahat ng mga fans, pagpasok pa lamang sa gym ay isang briefing na ang isinasagawa sa kanila. Tulad bawal tumili kapag nakita nila ang kanilang mga iba pang paboritong artista. Bawal rin kumuha ng pictures at syempre yung videotaping. Kapag kayo ay nahuli, malamang kukumpiskahin ang roll of film ninyo at yung video 8 tapes ninyo ay maaring burahin. Ilang fans na rin na nagsasabi na pagkatapos ng misa ay makikisabay sila sa prosesyon ni Rico patungong Manila Memorial Park sa Parañaque. Maglalakad lamang daw sila. Pero mukhang imposible ito dahil nga ang daan ng convoy ay sa South Luzon Expressway at Skyway at papasok nga sa Sucat Interchange. Pero ayon sa mga tagahanga, maabilidad sila, gagawa pa rin sila ng paraan. Tintin, ipapakita ko lamang sa'yo yung ticket. Yan. Yan ang ticket na o pass na pwede lang gamitin para sa mga tagahanga. Limited number nga lang ito. At itong pass na ito ay hindi nangangahulugan na maaari nila itong gamitin sa mga bus na kasali sa convoy ng funeral ni Rico. And also at the same time, hindi rin ito nangangahulugan na porket may pass sila, ay meron na silang special section mamaya sa libing ni Rico sa Manila Memorial Park. So Catherine, ang aming tanong ay ano, si Boy Abunda ito? Yes, Boy. Catherine, ano yung pass na yan? Para saan? Atong pass na ito ay para lamang sa mga tagahanga ni Rico. That would bring them to where?
bring them inside LaSalle Gym. Okay. Hanggang doon lang, Catherine. At gusto ko rin tanungin, Tito Boy, kung sino ang namigay ng mga passes na yan. Kasi kanina sa report ni Mon Ilagan, meron pa siyang bine-verify na marami raw na mga nagbebenta. Binibenta yung mga passes or tickets na yan. Baka yung iba pa, mga fake. Galing ba yan mismo sa family members? At paano malalaman kung ang totoo? nakuha kung pass ay tunay? Oo, or fake. Okay. Unahin ko muna yung question ni Tintin. Ang namigay kanina ng passes ay mismong mga taga-ABS-CBN. Sila ang nagbigay dun sa mga maagang nakapila dyan kanina sa labas ng LaSalle Gate. Kaya lang baka hindi natin masisigurado na iba dun ay yung mga, yun nga, yung mga mapagsamantala na kumuha ng tickets tapos biglang ibebenta dun sa mga nahuling pumila. At malalaman nyo lamang kapag official pass ito, kapag merong logo, yan, sa likod ng ticket. May logo tayo na ABS-CBN dyan. Catherine, halimbawa, ako isang tagahanga at ako'y nanonood sa ating pag-uusap ngayon. Ako'y pupunta doon sa LaSalle. Saan ako pupunta at sino ang pupuntahan ko para makakuha ng pass na ito? Okay. As of now, sa aking pagkakaalam, papasok ka dun sa Gate 4 ng LaSalle at pagdating doon ay may pila na yan. Tapos pagdating dito sa dulo ng pila na malapit na sa entrance mismo ng LaSalle Gym, ay meron silang i-issue na pass para sa'yo. And yun nga, kung makahabol, yun, you could go inside right away without any questions asked. Pero mukhang, 5 minutes from now, 10 minutes from now, medyo imposible na yan. But then again, meron tayong maraming naka-setup na monitors dun sa hallway mismo ng LaSalle entrance. So, pwede nilang panoorin. At hindi lang basta-bastang monitors yan. Yung mga talagang malalaking AV screens, meron tayo dyan sa labas. It was also mentioned kanina na mga 1,000 fans, 1,000 na bilang na mga fans ang papayagan na makapasok dyan at maka-witness ng misa. Pero Kat, at this point, sinabi mo kasi hindi pa naman puno masyado yung bleachers, ano? Yes. Mga ilan pa sa tansya mo ang mga fans na pwede pang papasukin ng ABS-CBN? Siguro kanina lamang, mga 10 minutes ago, pumasok ako dun sa loob mismo ng gym. Kaya pa naman kahit mga 200 fans ang pwedeng pumasok sa loob. Pero nga pala, papaalala ko, bago sila makapasok, mayroon pa tayong baggage inspection. So para talagang safe at peaceful yung ating celebration mamaya. At bahagi na rin, Catherine, bahagi na rin yan sa ating pakiusap sa mga fans at mga kaibigan na sana'y maging orderly itong nangyayari ngayon sa LaSalle Green Hills. Bahagi ito sa organisasyon Tintin na may pass para makaupo ng mahusay at sana'y hindi gawing palabas, ika nga, yung mga cameras, yung mga video cams, at saka yung kanina narinig ko rin sa sa ating palabas, yung anong tawag dito na huwag sana sisigaw. How is it so far? Bilang huling katanungan, Catherine, kumusta naman ang behavior, ika nga? Tahimik ba? How is the atmosphere in lalo na sa bleachers? Kasi nakikita mo minsan kapag may mga paborito ng artista, itong mga tagahangang to, talagang tumitilis lang, sumisigaw. Pero ngayon makikita mo, siguro dala na rin ng pagiging solemn, nung mood sa loob ng gym. Talagang tahimik naman sila. Nakikisama ang lahat. Nakikisama sila. Tsaka Boy, Tintin, meron pala akong gustong idagdag. Dun sa mga iba pa na nais magbigay nga ng kanilang donasyon sa Rico Yan Youth Foundation, meron tayong mga boxes sa loob mismo ng gym kung saan pwede nilang ilagay ang kanilang mga donasyon. Alam mo, Kat, this is in stark contrast sa na-witness ko kagabi sa last night ni Rico sa kanyang wake kasi ang dami-dami kong security points na dinaanan na ang higpit-higpit ng seguridad at ang gulog. Bago makapasok ka, para kang dumadaan ba sa Nazi camp? Parang ganun eh. Kasi from the first gate, may second gate, meron pang third gate, so 3 points yung dadaanan. So kahit makalusot, Tito Boy, yung fans dun sa first gate, ang ginagawa kasi ng mga fans, sinasabayan nila yung pagpasok ng mga friends, family friends, o yung mga artista. So makakalusot sila sa first entrance, no? First checkpoint, ika nga. Sa second, hindi na sila nakakalusot. So nangyayari tuloy, yung iba hindi mo maiwasan, nagagalit, kasi nga, hindi sila nakapasok. Pero ngayon, at least may sistema. But you have to remember kasi na marami ang nangyari in the past days, hindi ba? Kaya talagang dapat maintindihan po natin, lalo na yung mga nanonood sa atin na may balak, makiisa sa atin dito sa ating paghahatid sa ating kaibigan sa kanyang huling hantungan na dapat talaga ay may order, ika nga, para walang untoward incident, ika nga, na mangyari. Anyway, right now, silipin naman natin, mga kaibigan, ang sitwasyon po sa loob ng Manila Memorial Park. Naroon si Julius Babaw at Cherry Mercado.
Salamat, Boy and Tintin. At kami nga ni Cherry ay kanina pang maagang-maaga nagbabantay dito sa Manila Memorial Park kung saan patuloy ang mga preparasyon na ginagawa ng ABS-CBN dito sa pagdating ng mga labik ni Rico Yan na inaasahan natin, Cherry, will arrive after the Mass around 11 o'clock hanggang alas 12. Kung talagang magsisimula yun ng 9 o'clock in the morning, no, inaasahan nga natin na darating yan dito before 12 noon. Pero Julius, alam mo, Boy at saka Tintin, no matter how early kami dumating ni Julius dito, nauna pa rin sa amin ang iba sa mga fans na marami na rin sa kanila ang nandito mula kagabi pa. Pero pinilit na nga rin din sila ng security ng Manila Memorial na umuwi kagabi. Actually, ngayon, ang estimate ng PNP ay nasa 3,000 to 4,000 people na ang nandito as of 8:45 in the morning, Julius. Yung iba nga, umakyat pa sa bubungan ng mga mausoleo dito, Boy. Subalit ito'y pinaalis na ng mga tauhan ng Manila Memorial para sa gayon ay maprotektahan din yung mga mausoleo. At kanina nga pinag-uusapan nyo ni Tintin yung mga fans. Kung kami ang tatanungin mo rito, Boy, I would no longer advise yung mga fans ni Rico Yan na pumunta rito dahil wala rin silang makikita halos dito dahil sa napakalayo na ngayon ng mga fans mula dito sa lugar kung saan ililibing ang Matinee Idol. So it would be better kung panoorin nyo na lang sa telebisyon itong mga pangyayari. Yes, at least makikita nila lahat, di ba? The mausoleum isn't that big, Julius. No, it's around 60 square meters. And Tintin and Boy, the moment that the casket or the body of the late Rico Yan arrives here, didiretso na siya mismo dito sa harap ng mausoleo at magkakaroon ng final viewing mula sa kanyang mga kamag-anak at syempre yung mga beloved family niya from ABS-CBN. Nakaayos na rin yung mga ano dito. May mga upuan. Designated seat na posisyon, di ba? Yes. Yung mga kamag-anak, yung mga ABS-CBN family niya. Pero kailangan mag-ingat tayo dahil hindi basta-bastang tao